Ang matinding sikat ng araw ay walang awang tumatama sa tuyot na lupa ng kabundukan. Doon kung saan ang bawat patak ng pawis ni Mang Lito ay katumbas ng pag-asa para sa kanyang minamahal na apo. Ngunit sa hapong iyon, hindi ang karaniwang pagod ang kanyang naramdaman, kundi isang malamig na kaba ng matisod niya ang isang katawang halos hindi na humihinga, isang dayuhan, sugatan at tila isinumpa ng guba. Sa isang iglap, ang simpleng magsasakang ito ay naharas sa isang pagsubok ng puso. Tutulungan ba niya ang estrangherong ito na maaring magdulot ng panganib, o iwanan na lamang ito sa kanyang kapalarang tila napakapay? Ang hindi niya alam, ang desisyong iyon, na udyok ng dalisay na kabutihang loob, ang magiging simula ng isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalaking biyaya ay madalas dumating sa pinaka-hindi inaasahang pagkakataon, at mula sa mga taong hindi natin akalain. Si Mang Lito, o Lito Reyes sa kanyang mga kababaryo, ay isang lalaking ang balat ay kulay tsokolete na, kinorte ng walang tigil na pagbibilad sa ilalim ng araw, at pagbabanat ng buto sa kanyang maliit na sakahan sa paanan ng kabundukang iyon na tila, bay nakalimutan na ng pag-unla. 56 na taong gulang na siya, at ang mga guhit sa kanyang mukha ay mapa ng kanyang mga pinagdaanan, maagang pagkabiyudo, ang patuloy na pakikipaglaban sa kahirapan, at ang walang kapantay na pagmamahal para kay Ana, ang kanyang 8 taong gulang na apo, ang tanging liwanag sa kanyang buhay. Si Ana, isang anghel na may mga matang nangungusap ng kalinawan, ay may iniindang sakit sa puso. Isang kondisyong nagpapabilis ng kanyang paghinga sa kaunting pagod lamang, at nangangailangan ng gamot na ang presyo, ay tila ba kasing taas ng mga bundok na nakapaligid sa kanila. Ang kanilang dampa ay gawa sa kawayan at pawid. Simple ngunit malinis, nakatayo sa isang kapiyasong lupa na panging yaman nilang maituturing. Ang hangin dito ay sariwa, malayo sa uso at ingay ng syudad. Ngunit ang buhay ay isang palagyang kakikibaka. Ang almusal ay madalas sinangag na may kapares na puyo o itlog na pula, kung minsan ay nilagang saging o kamote mula sa kanilang kaniman. Ang tanghalian at hapunan ay hindi rin gaanong naiiba. Subalit sa kabila ng kakapusan, si Mang Lito ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ang kanyang pananampalataya sa may kapal ay matibay, at ang kanyang puso ay puno ng kabaitan. Madalas, kapag may sobra siyang ani, hindi siya nagdadalawang isip na ibahagi ito sa mga kapitbahay na mas higit na nangangailangan. Siya ang tipo ng tao na hihinto sa daan para tulungan ang isang matandang nabibigatan sa dala, o akyatin ang puno ng nyog para lang may maihaing buko juice sa isang bisitang naligaw. Bawat araw ni Mang Lito ay halos pare-pareho ang takbo. Gigising siya kasabay ng unang tilaok ng manok, magitimpla ng kapeng barako na pinakuluan sa lumang kaldero, at habang humihigop nito ay pagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Pagkatapos ay didiretso na siya sa kanyang mga tanim, talong, okra, sitaw, kamatis, at ampalaya, na kanyang inaalagaan na parang sariling mga ana. Kinakausap niya ang mga ito, hinihimas ang mga dahon, at tinitiyak na walang mga pesteng sumisira. Ang bawat gulay na kanyang anihin ay may katumbas na pag-asa, pag-asang maibenta sa palengke sa bayan, at ang kikitain ay maipambibili ng bigas at, higit sa lahat, ng gamot ni Ana. Ang kalusugan ni Ana ang kanyang pinakamalaking alalahanin. Bawat ubo nito, bawat paghahabol nito ng hininga, ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ang perang iniipon niya sa isang lumang lata ng gatas, ay halos sapat lang para sa pang-araw-araw, at ang para sa gamot ay laging kulang. Minsan, kagmasama talaga ang pakiramdam ni Ana, napipilitan siyang mangutang sa maliit na tindahan ni Aling Nena, na babayaran niya kapag nakabenta na siya ng ani. Ngunit kahit kailan ay hindi siya nagpakita ng panghihina sa harap ng apo. Lagi siyang may ngiti, laging may kwento, para lamang maibsan ang anumang nararamdaman ng bata. Isang partikular na maalinsangang hapon, pagkatapos ng ilang araw na walang tigil na pag-ulan na sinundan ng matinding init, naisipan ni Mang Lito na sumuong sa mas pusod ng guba. Ang mga naunang araw ng pag-ulan ay maaring naggasibol ng mga kabute, o di kaya'y may mahahanap siyang mga panggatong na natuyo na. Umaasa rin siyang makakita ng halamang gamot, ang dahon ng lagundi,
para sa bahagyang ubo ni Ana. Nagpaalam siya kay Ana, na nu'y abala sa pagguhit gamit ang mga upos ng Crayola sa isang lumang papel. Ana, apo, dito ka lang ha. May kukunin lang si Lolo sa guba. Huwag kang lalayo sa bahay, bilin niya. Opo, Lolo. Ingat po kayo, sagot ng bata, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginuguhi. Dala ang kanyang lumang itak at isang bayong. Tinahak ni Mang Lito ang pamilyar na landas. Ang hangin ay mabigat, at ang mga kuliglig ay walang tigil sa kanilang pagkanta. Ilang oras na siyang naglalakad, nang hihinayang dahil kakaunti pa lang ang kanyang nakukuhang panggatong at wala siyang makitang kabuti. Malalim na ang nararating niya, sa isang bahagi ng gubat na bihirang puntahan ng mga tao. Pagod na siya at nauuhaw. Sumandal siya saglit sa isang malaking puno, para magpahinga ng bigla. Sa gitna ng katahimikan, ay may narinig siyang isang tunog na hindi pangkaraniwan, isang mahinang ungol, na parang nagmumula sa isang taong nasasaktan. Napahinto si Mang Lito, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Pinakiramdaman niya ang paligid. Baka hayop lang, naisip niya. Ngunit ang tunog ay umulit, mas malinaw na ngayon, isang daing, halos isang hikbi, na sinundan ng isa pang ungol. Hindi ito tunog ng hayop, tunog ito ng tao. Agad na nawala ang kanyang pagod. Ang kanyang mga sentido ay naging alerto. May takot na gumapang sa kanyang dibdib. Sino kaya iyon? Baka mga masasamang loob na nagtatago sa guba. Ngunit ang awa ay mas nanay. Paano kung may taong nangangailangan ng kulong? Dahan-dahan, at buong ingat, sinundan ni Mang Lito ang pinagmumulan ng tunog. Bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanyang mga paa, ay tila napakalakas sa katahimikan ng guba. Humigbit ang kanyang hawak sa puluhan ng ita, hindi para manakit, kundi para protektahan ang sarili kung kinakailangan. Ang daing ay naging mas madalas, bagamat mahina pa rin. At doon, sa isang maliit na latag ng lupa na napapaligiran ng makakapal na halaman, sa paanan ng isang mayabong na puno ng nara, nakita niya ito. Isang lalaki, isang dayuhan, beses sa kutis nitong maputi na ngayon ay may halong pamumutla at mga pasa, at sa tangos ng ilong nito. Nakahandusay ito, ang katawan ay nakabaluktot sa dinatural na posisyon. Ang kanyang mga damit, isang mamahaling panghiking na kamiseta at pantalon, ay punit-punit, marumi, at basang-basa ng pinaghalong pawis at hamog. Ang kanyang mukha ay gasgas, may isang malaking hiwa sa noo na natuyo na ang dugo, at ang kanyang mga labi ay tuyot at bitak-bita. Isang mamahaling backpack ang nakasabit pa rin sa isang balikat nito. Ngunit sira na ang isang straw. Ang isang binti nito ay nakaanggulo ng kakaiba, at may pamamaga sa bandang bukong-bukong. Halatang-halata ang matinding pagod, sakit, at paggagutom sa anyo nito. Para siyang nalagas na dahon, walang lakas, at tila ilang sandali na lang ay bibigay na. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Napatanga si Mang Lito. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganito. Ang mga puwistang nakikita niya sa bayan ay laging masisigla, may dalang kamera, at nakangiti. Ito, para itong biktima ng isang malagim na aksidente. Saglit siyang nag-alangan. Bumalik ang kaba. Paano kung may kasama ito? Paano kung mapagbintangan siya? Ngunit nang makita niya ang desperadong anyo ng dayuhan, ang mga matang bahagyang nakadilat ngunit walang nakikita, ang tuluyang panghihina nito, nawala ang lahat ng kanyang agam-agam. Ang nanaig ay ang likas na kabutihan sa kanyang puso, ang pakikipagkapwa-tao, na itinuro sa kanya ng kanyang mga ninuno. Hindi niya kayang kalikuran ang isang taong nasa bingit ng kamatayan. Gino. Mahina niyang tawag, lumuhod sa tabi nito. Ayos lang po kayo. Hinawakan niya ang pulso nito. Mahina, ngunit pumipintig pa. Buhay pa. Agad siyang kumilos. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga. Sa kabila ng sarili niyang pagod at gutom, at kahit na halatang mas matangkad at mas mabigat ang dayuhan, pinilit niyang buhatin ito ng bahagya. Kailangan kitang dalhin sa amin, sabi niya, kahit alam niyang hindi siya naiintindihan. Ginamit niya ang kanyang itak para pumutol ng isang matibay na sanga ng kahoy, at ginawa itong pansamantalang tungkod o saklay para sa dayuhan.
Maingat niyang inakay ang dayuhan, ipinatong ang isang braso nito sa kanyang balikat, at inalalayan ang malaking bahagi ng bigat nito. Ang paglalakbay pabalik sa kubo ay isang matinding pagsubo. Ang bigat ng dayuhan ay halos magpaluhod kay Mang Lito. Ang init ng araw ay parang apoy sa kanyang balat. Bawat hakbang ay mabigat. Ang daan ay maputik at madulas dahil sa mga naunang pag-ulan. Ilang beses silang muntik ng matumba. Ang dayuhan ay paminsan-minsan umuungol sa sakit kapag natatamaan ang masamang binti nito. Pawis na pawis si Mang Lito, ang kanyang damit ay basang-basa. Ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw na sa pagod. Ngunit hindi siya bumitaw. Iniisip niya si Ana. Paano kung ang apo niya ang nasa ganitong kalagayan at walang tutulong? Ang kaisipang iyon ang nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Pagkalipas ng tila isang kawalang hanggan, na marahil ay umabot ng mahigit 1 oras at kalahati, sa wakas ay natanaw na nila ang munting kubo. Si Ana, na naglalaro sa labas, ay natigilan at pagkatapos ay tumakbo papasok ng bahay nang makita ang papalapit na lolo niya, na may akay-akay na duguan at tila walang malay na dayuhan. Dahan-dahan at maingat na inihiga ni Mang Lito ang dayuhan sa kanyang papag. Ang nag-iisang banig na higaan nila ni Ana. Siya na muna at si Ana ang matutulog sa sahig gamit ang lumang kumot. Ana, apo, kumuha ka ng tubig sa banga at malinis na basahan. Utos ni Mang Lito. Habang sinusuri ang kalagayan ng dayuhan, agad namang sumunod ang bata, bagamat may takot at pagtataka sa kanyang mga mata. Maingat na nilinis ni Mang Lito ang mga sugat ng dayuhan. Ang hiwa sa noo ay medyo malalim. Kumuha siya ng ilang dahon ng bayabas mula sa kanilang bakuran, dinikdik ito gamit ang isang malinis na bato, at ipinantapal sa mga sugat para maiwasan ang impeksyon at mapabilis ang paghilom. Isang kalamang minana pa niya sa kanyang lola. Napansin niya ang pamamaga sa kanang bukong-bukong nito. Tiyak na napilayan ito ng malubha. Pagkatapos linisin ang mga sugat, pinunasan niya ng basang bimpo ang mukha at braso ng dayuhan para maibsan ang init ng katawan nito. Nagmamadali siyang nagsaing ng lugaw, gamit ang natitira nilang bigas. Nagdagdag siya ng kaunting asin at dinikdik na luya. Nang magkamalay ng bahagya ang dayuhan, natatawagin nating si Mr. James. Dahan-dahan niya itong sinubuan ng mainit na lugaw. Hirap itong lumunok, ngunit pinilit. Pinainom din niya ito ng kubig ng paunti-unti. Si Mr. James ay masyadong mahina para magsalita. Ang tanging naisusukli nito ay mga ungol at bahagyang pagtango. Ang kanyang mga mata, nang sandaling imulat, ay puno ng pagkalito, sakit, at marahil, isang hibla ng pasasalamat. Kinagabihan, hindi natulog si Mang Lito. Binantayan niya si Mr. James, na nilalagna. Paulit-ulit niyang pinupunasan ito ng basang bimpo. Si Ana naman, matapos ang paunang kakot, ay lumapit na rin. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok. Pinagmamasdan ang dayuhan. Minsan, inabutan niya ang kanyang lolo ng baso ng tubig. Nagdasal ng taimtim si Mang Lito sa gabing iyon. Humingi siya ng gabay sa Panginoon, ng lakas para maalagaan ang dayuhan, at ng paggaling para dito. Ang kanyang isip ay naglalaro sa mga posibilidad. Kinabukasan, kung hindi pa rin bubuti ang lagay nito, kailangan niyang humingi ng pulong sa kapitan ng barangay, o subukang dalhin ito sa pinakamalapit na health center. Kahit pa ilang oras ang lalakarin at tatawirin ang ilo. Sa mga sumunod na araw, ang munting kubo ni Mang Lito ay naging isang silid ng pag-aaruga. Bawat umaga, bago pa man pumunta sa bukid, initiyak ni Mang Lito na may makakain si Mr. James. Nilagang kamote, saging, o mainit na sabaw ng gulay na may kaunting dahon ng malunggay. Ibinabahagi niya ang anumang kakarampot na mayroon sila. Ang gamot ni Ana ay pansamantala niyang isinantabi ang pagbili. Mas kailangan muna ng dayuhan na lumakas. Si Ana, na noong una ay tila isang maamong kuting na nagmamasid lamang sa malayo, ay unti-unti nang naging palagay kay Mr. James. Siya na ang nag-abot ng baso ng tubig, o di kaya'y paypayan ito gamit ang isang abaniko na yari sa anahaw kapag ang init ng tanghali ay sumasasal. Minsan, habang mahimbing na natutulog si Mr. James, hahaplusin ni Ana ang braso nito,
na tila ba nagbibigay ng kapanatagan. Ang mga simpleng ngiti ni Ana ay tila gamot na nagpapabilis sa paggaling ng dayuhan. Si Mr. James, bagamat hirap pa ring magsalita ng matagal dahil sa panghihina at sa hadlang ng wika, ay isang masugid na tagamasid. Sa kanyang unti-unting paggaling, nagsimula niyang mapansin ang mga detalye ng buhay ni Mang Lito at Ana. Nakikita niya ang kahirapan, ang tagpi-tagbing dingding ng kubo, ang ilang gamit sa kusina, ang manipis na kumot na kanilang pinaghahatian ni Ana sa sahi. Ngunit higit sa lahat, nakikita niya ang hindi matatawarang kabaitan ni Mang Lito, ang busilak nitong puso, at ang walang hanggang pagmamahal nito sa kanyang apo. Nasasaksihan niya kung paano hinahati ni Mang Lito ang kakaunting pagkain para sa kanilang katlo. Tinitiyak na si Mr. James ang may pinakamaraming bahagi. Naririnig niya ang mga pabulong na dasal ni Mang Lito sa gabi, na minsay may kasamang hikbi habang nakatingin sa natutulog na si Ana. Isang araw, narinig ni Mr. James si Mang Lito na may kausap na kapitbahay sa labas ng kubo. Hindi niya naiintindihan ang Tagalog, ngunit paulit-ulit niyang narinig ang pangalan ni Ana at ang salitang gamot, ospital, at pera, na sinasabi ng kapitbahay na may halong pag-aalala. Nakita niya ang lungkot at pagkabahala sa mukha ni Mang Lito pagkaalis ng kapitbahay. Kinabukasan, maagang umalis si Mang Lito papuntang bayan. Pagbalik nito, bukod sa karaniwang dalang gulay, may dala itong isang maliit na supo. Laking gulat ni Mr. James nang makita niya ang laman. Isang buong manok. Sa gabing iyon, nagluto si Mang Lito ng espesyal na tinolang manok, na may maraming papaya at dahon ng sili. Para lumakas ka, sabi ni Mang Lito kay Mr. James, sabay ngiti. Ang hindi alam ni Mr. James, ang perang ipinambili ni Mang Lito ng manok, ay ang huling natitirang naipon nito, para sa susunod na dosis ng gamot ni Ana. Isinakripisyo niya iyon, sa paniniwalang ang paggaling ng kanyang bisita ang prioridad sa mga sandaling iyon. Ang kabaitan ni Mang Lito ay walang hangganan, kahit pa ito'y nangangahulugan ng sarili niyang pagtitiis. Ang mainit na sabaw ng tinola ay hindi lang nagpainit sa katawan ni Mr. James, kundi pati na rin sa kanyang puso. Naramdaman niya ang lalim ng sakripisyo ng matanda. Lumipas ang isang linggo. Si Mr. James ay malaki na ang ipinagbago. Nakakatayo na siya at nakakalakad ng paunti-unti sa loob ng kubo. Bagamat ika-ika pa rin, dahil sa napilayan niyang bukong-bukong na unti-unti nang gumagaling sa hilot at tapal ni Mang Lito. Nagsisimula na siyang makipag-usap, gamit ang mga simpleng salitang Ingles at maraming senyas. James, sabi niya isang araw, itinuturo ang sarili. Lito, sagot naman ni Mang Lito, itinuturo rin ang sarili. Ana, sabi pa ni Mr. James, ngumingiti sa bata. Sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Lost Mountain Fall Help Phone Town, sabi niya, habang isinisenyas ang pagkahulog at ang pangangailangang makatawag. Naintindihan naman ni Mang Lito ang diwa ng sinasabi nito. Kailangan ng dayuhan na makarating sa kabayanan, para makatawag sa kung sino man ang dapat niyang tawagan. Kinaumagahan, maagang-maaga pa ay gising na si Mang Lito. Pinuntahan niya ang kanyang kumpareng si Mang Celso, ang nag-isang may-ari ng tricycle sa kanilang malayong sitio. Nakiusap si Mang Lito kung maaring ihatid si Mr. James sa bayan. Medyo nag-alangan pa si Mang Celso dahil sa layo at sa hirap ng daan. Ngunit dahil sa pakiusap ni Mang Lito, pumayag din ito kapalit ng bayad para sa gasolina. Sinabi ni Mang Lito na siya na ang bahala. Kahit pa ang ibig sabihin noon ay kukunin niya ang perang dapat sana ay pambili ng bigas para sa susunod na linggo. Bago sila umalis, niyakap ni Ana si Mr. James. Bebe, mister. Get well, sabi ng bata, mga salitang itinuro sa kanya ng lolo niya. Ngumiti si Mr. James at marahang ginulo ang buhok ni Ana. May lungkot sa kanyang mga mata sa pag-alis, ngunit mayroon ding determinasyon at pasasalamat. Ang biyahe papuntang bayan ay isang pakikipagsapalaran. Ang lumang tricycle ni Mang Celso ay umuugong at umuubo, habang tinatahak nila ang baku-bakong daan. Malikabok kag tuyo, maputik kakagbasa. Si Mang Lito ay kasama sa tricycle, habang si Mr. James ay tahimik lamang. Pinagmamasdan ang kanawin ng probinsya,
ang mga luntiang bukirin, ang mga payak na bahay, ang mga batang naglalaro sa daan. Ito ang mundong nagligtas sa kanya. Pagdating nila sa maliit na sentro ng bayan, na may ilang kindahan, isang munisipyo, at isang simbahan, agad silang naghanap ng telepono. May isang maliit na sari-sari store na may karatula. Public Calling Office, Domestic Ampersand International. Doon, si Mr. James, na medyo nanginginig pa ang mga kamay, ay humiram ng telepono. Binigkas niya ang isang numero sa tindera, isang international call. Ang mga sumunod na pangyayari ay tila eksena sa isang pelikula para kay Mang Lito. Matapos ang tawag, na tumagal ng ilang minuto lamang at puro Ingles ang usapan, sinabi ni Mr. James kay Mang Lito, sa pamamagitan ng senyas, na maghintay sila. Naupo sila sa isang bangko sa labas ng tindahan. Si Mang Lito ay kinakabahan, hindi alam kung ano ang asahan. Makalipas ang halos isang oras, isang malakas na ugong ang nagsimulang marinig mula sa kalangitan. Papalakas ito ng papalakas, hanggang sa isang malaking helicopter ang lumitaw. Paikot-ikot na tila naghahanap ng mapaglalapagan. Sa wakas, dahan-dahan itong bumaba sa isang bakanteng lote sa tabi ng palengke. Hindi kalayuan sa munisipyo. Napanganga si Mang Lito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ang mga tao sa palengke at sa paligid ng plaza ay nagsilabasan, nagkumpulan, nagtataka, at medyo natatako. Ano ang ginagawa ng isang helicopter sa kanilang maliit at tahimik na bayan? Mula sa helicopter, bumaba ang ilang mga taong mukhang importante. Dalawang dayuhang lalaki na naka-Amerikana sa kabila ng init, isang dayuhang babae na may dalang clipboard, at ilang Pilipinong mukhang mga security personnel. Mabilis silang lumapit sa direksyon kung nasaan sina Mr. James, na tumayo na para salubungin sila. Nag-usap sila sa mabilis na Ingles, may halong relief at urgency. Isa sa mga Pilipinong kasama ng grupo, isang babaeng maayos ang pananamit at mukhang assistant, ang lumapit sa kapitan ng barangay na nagkataong naroon din, nakikiusyoso. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, na may kasamang pagturo kay Mr. James at kay Mang Lito, lumapit ang kapitan kay Mang Lito, na hanggang nooy parang naestatwa sa kanyang kinaupuan, hindi pa rin makapaniwala sa bilis at laki ng mga pangyayari. Mang Lito, bati ng kapitan, may halong pagkamangha sa kanyang boses. Aba, hindi mo ba alam kung sino itong taong inalagaan mo at dinala dito? Umiling lang si Mang Lito, ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Ang pangalan niya ay si Ginoong James Harrington. Isa siyang napakayamang negosyante mula sa Amerika. Bilyonaryo, Mang Lito. Siya ng isang malaking pandaigdigang kumpanya. Naligaw daw siya habang naghahiking mag-isa sa ating kabundukan. Ilang araw na pala siyang hinahanap ng kanyang pamilya at ng embahada. Bilyonaryo. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mang Lito. Parang hindi niya kayang iproseso. Ang taong kanyang pinakain ng lugaw at kamote, ang taong kanyang tinapalan ng dinikdik na dahon ng bayabas, ang taong natulog sa kanyang lumang papag, ay isa palang taong sobrang yaman, na ang pera ay hindi kayang bilangin ng 10 tulad niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang tanging nasa isip niya ay ang pag-aalala kung may nagawa ba siyang pagkukulang sa pag-aalaga dito, o kung tama ba ang mga halamang gamot na ipinainom niya. Hindi niya naisip ang anumang gantimpala. Ang tanging hangad niya ay ang makatulong. Si Mr. James, na ngayon ay medyo naasikaso na ng kanyang mga kasama, nabigyan ng malinis na damit, tubig, at isang mabilisang pagsusuri ng isang medikong kasama sa helicopter, ay lumapit kay Mang Lito. Kasama niya ang kanyang Pilipinang assistant na magsisilbing kagasalin. Ang mukha ni Mr. James ay puno ng hindi mailarawang emosyon. Pasasalamat, paghanga, at kaunting hiya. Mang Lito, simula ng assistant, habang si Mr. James ay nakatingin ng direso sa mga mata ng matandang magsasaka. Sabi po ni Mr. Harrington, utang niya sa inyo ang kanyang buhay. Ang boses ni Mr. James ay medyo nanginginig nang magsalita ito sa Ingles, na agad namang isinalin. Kung hindi raw po dahil sa inyo, malamang ay hindi na siya natagpo ang buhay sa guba. Nakita niyo raw po siya noong mga panahong wala na siyang pag-asa. Kinuha niyo raw po siya sa inyong pahanan.
Ibinahagi ang kakarampot ninyong pagkain. Inalagaan niyo raw po siya ng walang hinihintay na anumang kapalit. Napayuko si Mang Lito, ang kanyang pisngi ay namumula sa hiya. Naku, Sir James, wala po yun. Natural lang po yun sa ating mga Pilipino. Kahit sino naman po siguro ang nasa kalagayan ko, gagawin din po ang ginawa ko. Ang mahalaga po ay ligtas na kayo. Mahinang sagot ni Mang Lito, na isinalin din ng asistan. Nakita ni Mr. James si Ana, na mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang lolo. Medyo nahihiya sa dami ng tao. Ngumiti si Mr. James sa bata. Tinanong niya sa pamamagitan ng translator, ang tungkol kay Ana. Doon, sa gitna ng plaza, na may mga matang nakatingin sa kanila, ikinuwento ni Mang Lito, na medyo nautal pa dahil sa halo-halong emosyon, ang tungkol sa karamdaman ni Ana sa puso, ang kanilang patuloy na pakikibaka para sa gamot nito, at ang kanyang mga pangarap para sa munting apo. Habang nagsasalita si Mang Lito, hindi niya napigilan ang pangingilid ng kanyang mga luhang dala ng pag-aalala at pagmamahal. Nang marinig ito ni Mr. James, lalo siyang naantig. Nakita niya ang larawan ng tunay na sakripisyo at pagmamahal. Naalala niya ang tinolang manok, ang mga gabing nairinig niyang nagdarasal si Mang Lito, ang pag-aalaga ni Ana sa kanya. May namuong luha rin sa mga mata ng bilyonaryo. Mang Lito, sabi niya, ang boses ay basag sa emosyon. Ang apo ninyo, si Ana, sisiguraduhin kong makakatanggap siya ng pinakamahusay na gamutan. Ako na po mismo ang bahala. Dadalhin natin siya sa pinakamagaling na doktor. Kahit saan pa man yan. Pagkatapos ay may kinuha si Mr. James mula sa kanyang bagong dala na wallet. Isang makapal na sobre. Iniabot niya ito kay Mang Lito. Ito po ay isang maliit na tanda lamang ng aking pasasalamat. Pakiusap, tanggapin niyo po ito. Para po ito sa inyo at kay Ana. Para makatulong sa inyong pamumuhay at sa kanyang kinabukasan. Tiningnan ni Mang Lito ang sobre. Nagatubili siya ng husto. Ang kanyang dignidad ay mas matimbang kaysa anumang halaga. Naku, Sir James, hindi na po kailangan. Sobra-sobra na po ang pasasalamat ko na ligtas kayo. Ang pagtulong ko po sa inyo ay bukal sa aking kalooban. Hindi po ako naghihintay ng anumang kapalit. Ngumiti si Mr. James, isang ngiting puno ng pag-unawa. Alam ko po yan, Mang Lito. Alam kong dalisay ang inyong kabaitan. Pero, parang awa nyo na, hayaan nyo akong gawin ito. Hindi po ito bayad sa pagliligtas nyo sa buhay ko. Walang anumang halaga ng pera ang makakatumbas noon. Isipin nyo na lang po itong regalo mula sa isang kaibigan. Isang paraan para makatulong din ako sa inyo. Tulad ng pagtulong ninyo sa akin. Iginiit ni Mr. James ang sobre. Para po ito sa kalusugan at kinabukasan ni Ana. Sa wakas, sa pagpupumilit ni Mr. James at sa pag-udyok na rin ng kapitan, nanginginig na tinanggap ni Mang Lito ang sobre. Nang buksan niya ito ng bahagya, nakita niya ang laman, maraming piyaso ng dolyar, na kung susumahin ay isang halagang hindi niya kailanman pinangarap na mahawakan sa buong buhay niya. Bumuhos ang mga luha ni Mang Lito, mga luha ng hindi maipaliwanag na pasasalamat, ng napakalaking ginhawa, at ng purong kagalakan. Ang bigat na matagal na niyang pasanpasan, para sa kalusugan ni Ana, ay tila biglang naglaho na parang bula. Salamat po, Sir James. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang magbalik sa inyo ng higit pa, sabi niya, habang humihikbi at napayakap sa dayuhang kanyang inaruga. Niyakap din ni Mr. James si Mang Lito. Isang mahigpit na yakap ng tunay na pagkakaibigan at walang hanggang pasasalama. Lumapit si Ana at yumakap din sa binti ni Mr. James, na tila naiintindihan ang malaking biyayang dumating sa kanila. Thank you po, Lolo James, sabi ng munting bata, na naramdaman ang kagalakan ng kanyang lolo. Ang eksena sa plaza ay puno ng emosyon, isang testamento sa kabutihang walang pinipiling lahi, wika, o estado sa buhay. Ang mga taong nakapaligid, na kanina'y nag-usyoso lamang, ay napapalakpak at napapahid din ng luha, na antig sa nasaksihang pagtataggo ng dalisay na kabaitan at di inaasahang gantimpala. Ang pangakong iyon ni Mr. James Harrington ay hindi napako sa hangin. Kinabukasan din, isang medical team, na ipinadala niya,
ang dumating sa kanilang baryo para suriin si Ana. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, inirekomenda na dalhin si Ana sa Maynila, sa isang kilalang ospital na dalubhasa sa mga sakit sa puso. Lahat ng gastusin, mula sa transportasyon, hospitalisasyon, mga operasyon kung kinakailangan, hanggang sa mga gamot, ay sagot lahat ni Mr. James. Si Mang Lito ay kasama ni Ana sa bawat hakbang, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari, at sa laki ng pulong na kanilang natatanggap. Ang dati pangarap lang na mamahaling gamutan, para kay Ana ay naging isang katotohanan. Makalipas ang ilang buwan ng gamutan, operasyon, at rehabilitasyon, si Ana ay bumalik sa kanilang probinsya. Ngunit hindi na siya ang dating sakiting bata. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na, ang kanyang mga mapa ay mas nagniningning, at ang kanyang mga ngiti ay mas matamis pa kaysa dati. Hindi na siya madalas kapusin ng hininga. Kaya na niyang makipaglaro sa ibang mga bata, tumakbo, at tumawa ng malakas ng walang pag-aalala. Ang kanyang puso ay malakas na at malusog. Si Mr. James Harrington ay hindi kailanman nakalimos sa magsasakang nagligtas sa kanya. Bukod sa pagitiyak sa kumpletong paggaling ni Ana, nagtatag siya ng isang foundation sa Pilipinas, na nakapangalan kina Lito at Ana, ang L.A. Holt Foundation. Ang layunin nito ay magbigay ng tulong medikal, edukasyon, at pangkabuhayan sa mga malalayong komunidad, tulad ng barangay ni Mang Lito. Nagkatayo siya ng isang maliit ngunit modernong klinika sa kanilang bayan, kumpleto sa gamot at mga medical personnel. Nagbigay din siya ng mga scholarship, para sa mga batang mahihirap ngunit matatalino, at naglaan ng pondo para sa mga proyektong pangkabuhayan para sa mga magsasaka. Ang buhay ni Mang Lito ay nagbago rin ng malaki. Binigyan siya ni Mr. James ng sapat na halaga para makapagpatayo ng bago at mas matibay na bahay na may kuryente at tubig na. Ngunit pinili ni Mang Lito na manatili itong simple, ayon sa kanyang nakasanayan, bagamat mas komportable na ngayon. Ang kanyang maliit na lupang sakahan ay napalawak at nabigyan ng maayos na irigasyon at mga modernong kagamitan sa pagsasaka. Kaat mas naging masagana ang kanyang ani. Nagkaroon din siya ng sapat na pondo sa bangko para sa kinabukasan ni Ana. Tinitiyak na hindi na sila muling magigipi. Ngunit sa kabila ng lahat ng material na pagbabagong ito, si Mang Lito ay nanatiling si Mang Lito, ang mapagkumbaba, masipag, matulungin, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Patuloy siyang nagtatanim, hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi dahil ito ang kanyang buhay at kaligayahan. Patuloy siyang tumutulong sa kanyang mga kapitbahay. Ibinabahagi ang biyayang kanyang natangga. Ang kanyang kwento, at ang kwento ng dayuhang bilyonaryo na kanyang iniligtas, ay naging isang alamat sa kanilang komunidad, isang buhay na inspirasyon. Isang paalala na ang isang simpleng gawa ng kabutihang loob, na nag-ugat sa dalisay na pakikipagkapwa-tao, ay maaring magbunga ng mga pambihirang biyaya at mag-iwan ng marka, hindi lamang sa buhay ng mga direktang tinulungan, kundi pati na rin sa puso ng maraming tao. Madalas, sa dapit hapon, habang nakaupo si Mang Lito sa kanyang bagong beranda, pinagmamasdan niya si Ana na masayang naglalaro sa kanilang bakuran, malusog, malakas, at puno ng mga pangarap. Napapangiti siya, at minsay napapaluha sa pasasalama. Naalala niya ang hapong iyon sa gubat, ang takot, ang awa, at ang desisyong tumulong. Hindi niya kailanman inakala na ang pagbukas niya ng kanyang puso at tahanan sa isang estrangherong nasa bingit ng kamatayan, ay magbubukas din ng napakaraming pinto ng pagpapala para sa kanila at sa kanilang buong komunidad. Ang tunay na yaman, na pagtanto niya ng pauli-ulit, ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o ari-arian, kundi sa lawak ng pusong handang magmahal, magbigay, at umunawa sa kapwa. At ang kabutihang iyon, tulad ng isang maliit na binhi ng mustasa, kapag itinanim sa tamang lupa ng puso, ay tiyak na usbong, lalago, yayabong, at mamumunga ng sagana, higit pa sa pinakamataas nating inaasahan. Ang kwento ni Mang Lito at ni Mr. James Harrington ay isang walang kamatayang patunay sa walang hanggang kapangyarihan ng kabutihang loob, ng pakikipagkapwa-tao,
at ng mga di inaasahang koneksyon na maaring mabuo sa pagitan ng mga taong pinagtagpo ng isang mapagpalang tadhana.